Ako si Paulo at ito ang girlfriend ko, si Angela. Tamad kami magtrabaho, mas gusto namin magnegosyo. Kaya samahan nyo kami sa journey namin dito sa mundo ng pagninegosyo. Paano? Tara, simulan na natin. Akala namin nung una madali lang magnegosyo. Akala namin pa easy lang. Akala namin mabilis lang yung pera. Pero hindi pala. It takes time, effort, and sacrifices. Sa trabaho, 8 hours kung wala kang OT. Kung may OT ka naman, plus 4 hours sa OT. Pero dito sa negosyo, siguro lampas-lampas pa dyan. Hindi namin alam, sa preparation pa lang ilang oras na kami. Gumigising kami na madaling araw. It's around 3 AM in the madaling araw. Tapos pupunta na kami sa palengke. And then mamimili kami sa palengke. Pagpalik namin dito ay mag-aasikaso na kami. Ganon araw-araw yung routine namin. Sobrang hirap. Inaabot pa kami ng gabi pagbibenta para lang maubos yung binibenta namin. Pero alam mo ba, worth it lahat ng mga hirap na yon. Kasi kahit napapagod kami, ay masaya kami sa ginagawa namin. Hawak namin yung oras namin kaysa naman sa trabaho. Oo nga pala, to make it clear, ihaw-ihaw yung business namin. Opo, ihaw-ihaw po yun. Tama po kayo sa mga narinig ninyo. At ito nga pala, yung mga nakikita ninyo, ito ay mga part-time lang namin. Kung baga, nagtatry kami ng mga bagong business na pwedeng pumatok. Sabi nga nila, di ba, wala naman masamang mag-try. Malay mo, mag-click, di ba? Mag-boom. Ang tinry nga pala naming business dito ngayon ay Hatsilog at Tosilog tapos Chowpan. Pero yung aming recipe na silog meals ay hindi basta-basta. Kasi yung aming rice ay pinalitan namin ng Chowpan. Para alam nyo yun, mas malasa talaga yung rice. Pagdating kasi sa kanin, mas gusto ko yung may lasa na agad. Tapos sabayan mo pa, may ulam na. Kung baga, nandun yung isip mo na malikot na i-upgrade pa yung mga products mo, yung mga binibenta mo, na pwede maging patok sa kanila. Dito, hindi naman kami napahiya dahil marami naman yung bumili sa amin. At siguro nasa isa lang yata yung natira sa amin, isang hotdog lang. And then 2 serving of Chowpan. Maaga rin kami natapos dito at umuwi na kami dahil maambo na umuulan. Hindi namin kinaya yung ulan dahil mababasa na talaga kami dahil wala kaming dalang payong. Nakakatawa lang kasi alam mo yon, ang dami-dami naming mga negative na naiisip na baka malay na baka hindi to pumatok, baka hindi to mabenta ngayon. Pero alam niyo yun, yung feeling na ang sarap sa feeling talaga na ang dami nilang pumupunta, tatry yung business namin, yung luto namin, ganun. Tapos minsan mauubos pa. Nakalimutan ko lang rin palang sabihin dito si Ma'am Lynette at saka si Ma'am Janet yung unang customer namin. Yung dalawang babae kanina. Nahihiya pa nga daw sila mag-hi sa camera dahil inas ko sila kung pwedeng mag-hi sila sa camera. May pagka-shy type lang daw talaga sila. Shout out nga pala sa inyo dalawa mga ma'am. Yung una, iniisip namin na baka hindi mabibili yung product namin. Kasi alam mo yun, hindi naman kami kilala dun eh. Bagong-bago lang kami. Kumbaga first day lang talaga namin dito pumunta. Kumbaga dumayo lang kami sa lugar na to. Kasi yung aming negosyo talaga ay ihaw-ihaw. May pwesto kami doon. Hindi naman talaga siya pwesto eh. Nakakataba lang po ng puso dahil alam niyo yun, nandyan sila yung mga customer namin para sumuporta sa aming negosyo, sa aming munting negosyo. Actually yung pwesto po ng kakilala namin na parang kapamilya na namin. Ganun po yun. Ngayon yung e-bike pinahiram lang rin po sa amin yan ng kapitbahay namin. Yun na nga po yung may pwesto doon. Tapos nakikipwesto lang rin po kami sa kanya, nakikihati lang po kami sa bayarin sa kanya. Ganon, ang bait-bait po talaga nun. Andyan po talaga siya palagi para gumabay sa amin, gabayan kami kasi nagsisimula pa lang kami sa negosyo. Kaya lagi siyang nandyan, ganon, lagi nakasuporta sa amin. Kaya shoutout po kay Ate Chanda dahil lagi siyang nandyan para gumabay sa amin at sumuporta sa amin sa mga naisip naming negosyo. Hindi ko na alam kung pang ilan na to si ma'am ang bumili sa amin, pero natutuwa talaga ako kasi alam mo yun, 15 na piraso yung aming nilutong itlog, 10 hotdog, and then 5 servings of tocino yung niluto namin. At ngayon malapit na tayo sa katotohanan para maubos ito. Alam nyo ba, yung bago pa lang kami,
yung hindi pa kami nakakasimula ng negosyo, yung nandun pa lang kami sa planning stage na magsisimula kami ng negosyo, magpuput up kami ng negosyo, yun, marami kaming naririnig na mga negative sa paligid namin. Kesyo ganyan, kesyo ganito, ganun. Kasi nga 'di ba, college graduate kami parehas. Tapos sasabihin sa amin, college graduate kayo tapos mag-iihaw-ihaw lang kayo. Ganon. Ang sakit lang pakinggan pero yun yung katotohanan. By the way, balik muna tayo dito. Nakakatawa lang to sila ma'am kasi alam mo yun, pagkasabi ko sa kanila na may camera sa likod, nagdo-document kami, sabi man din sa akin na hindi ko agad sila in-inform, di sana nakapag-prepare sila, ganun. Tapos sabi ba naman di sana nilaitin niya daw yung tiyan niya kasi nga daw nakita sa camera na malaki yung tiyan niya. Nakakatawa lang talaga kasi nakikipag-usap rin sila sa amin ng maayos, alam mo yun, nakikipagkwelahan, ganun, nakikipag-joke, ganun. Ang saya-saya lang. Alam mo yun, napapawa rin yung pagod namin kasi ang babait ng mga customer namin, ang bumibili sa amin, ang babait. Ngayon naman itong si kuya, ayun, nagtatatong lang siya, ganun. Tapos yun, nadali lang rin namin siya sa persuading, ganun. Napabili siya, yun. Ang galing lang talaga. Juice lang daw talaga yung bibili niya dyan. Tatry niya din daw yung blue lemonade namin. Kaso ayun, sabi ko may camera sa likod. Kaya ayun, natakot siya. Nagbili na lang rin daw siya. Joke lang, baka maniwala kayo Tosilog nga pala yung binili niya dyan. Tapos sabi ko sa kanya, siya na rin maglagay ng ketchup niya kasi 'di ba? Alam mo 'yun, kumbaga ako yung customer kapag ako yung bibili, mas gusto ko kasi ako yung naglalagay ng ketchup para alam ko kung gaano karami yung ketchup yung kaya kong i-consume, ganun, para hindi rin masayang. Kasi alam ko naman kung ilan lang yung kaya kong ubusin. Tapos tumawag pa siya ng tropa niya dito. Tapos ayun, curious kung ano yung binibenta namin. Kaso ayun nga lang, tumingin lang rin si kuya. Tapos hindi rin siya bumili kasi siguro busog siya, ganun. Kaya hindi rin siya napabili. Ayun, basta sinamahan niya lang yung tropa niya. So yun. Tapos pagkaalis ni kuya, umalis na rin siya. Pero feeling ko talaga gusto niyang bumili. Nahihiya lang siya. Tapos yun, napatingin sila sa camera kasi sabi ko nagdo-document kami. Tapos ayun na nga, may mga binibining dumaan, i-flex lang daw nila yung mga kagandahan nila. Akala nga namin nung una, dadaan-daanan na lang kami dito ng mga customer. Kasi nga syempre bago lang din kami dito at marami kaming mga kakompetensya dito, maraming mga vendor din na nagbebenta. Tapos hindi pa namin alam, baka mas mura pa yun sa kanila. Pero iba naman yung mga binibenta nila. Kaya minsan naghihintay din kami ng mga ilang minuto, minsan ilang oras na may bibili sa amin, may hihinto, tapos bibili, magtatanong, curious, ganon. Tapos ayun, may huminto dito na nagmumotor. Sabi nila, may camera dun But if kaya maghinto muna tayo doon para makita tayo sa camera. So ayun na nga, shoutout po pala sa inyo mga madam. Sana makita ninyo yung mga sarili ninyo dito sa camera. Sana ma-reach nyo yung aking channel para naman ayun makita ninyo, 'di ba? So yun na nga, ito na yung pinaka main event. Dumating na yung nakilala namin, bago lang nakilala namin, naging kaibigan namin dito sa isang company na to, sa pinagtitindahan namin, si Boss Bajong. Ayun, yung anong tawag dito, yung mayroong salamin, tapos yung hindi ko kasi alam to kung anong tawag dito, yung binibigay ni Bamboo kapag basta malong, ayun, yung may malong, ayan, yan si Kuya Bajong. Tapos naka brown ng pants, yung nag-hide sa camera, ayan, yan si Kuya Bajong. Ayan, kinausap kami ng matagal niya, nag-share siya ng mga experience niya sa pagbabloggs din. Kaso hindi ko alam tinigil niya daw yata. Tapos marami pa siyang pinasok na trabaho, na nagnegosyo rin siya. Ayan, tapos editor din siya dati, pero napagod rin yata siya, yun. Kaya ang dami niyang shinare sa amin, talagang overwhelmed kami sa mga shinare niya, ganun. Tapos binigay niya rin yung contact niya sa amin, yung Facebook account, kontakin daw namin siya if ever
Siyempre, minsan kung may maitulong daw siya, mag-share daw siya, ganon. Talagang ang sarap lang sa feeling kasi alam mo yun, bago lang kayo, tapos may makikilala ka, tapos ang dami pang isi-share sa'yo ng knowledge, ganon. Ang tagal ng usapan namin dito, promise, hanggang inabot kami ng ulan. Yun, wala na talaga kaming nagawa nun, kaya move na kami. Pero alam mo yun, ang sarap niya rin kausap talaga dahil ang dami niyang isi-share sa'yo kasi nga beginner pa lang kami, ganun. Sabi niya pa nga, tinuruan niya kami sa mga luto rin, ganun. Alam niyo, ganito rin yung hinahanap ng tao, na ganitong luto, ganyan, ganito, ganun. Siya kasi tumigil siya sa mga ganong rackets niya dati, sa mga trabaho niya dati kasi mas gusto niya yung pagmumotor, yung pagra-rides. Iba kasi yung feeling talaga kapag nagra-rides ka, yung nagmumotor ka. Basta meron kang feeling na nararamdaman, yung hindi mo maipaliwanag. Basta parang may peace of mind ka kapag nagmumotor ka, ganun. Parang stress reliever yun eh. Ganun kasi ako pag nagmumotor. Ganun, short ride or long ride. O, tingnan nyo naman, di ba? Siya na lang yung natira dyan, umalis na yung mga kasama niya. So yun, silang apat nga pala, bumili na. Ganun kalakas. Tapos siya na lang yung natira kasi siguro curious din siya, ganun, kasi nagbablog kami, ganun. Ngayon nga lang ulit kami napablog kasi sobrang busy namin ng mga unang araw namin sa negosyo. Hindi ko na rin na-vlog yung unang araw namin, ganun. Tapos yung mga paparating pang araw. Pero gagawin ko yung makakaya ko upang makapag-upload pa ako. Kasi sobrang busy rin po talaga namin. Ang hirap talaga kapag dalawa lang kami. Ang tagal ng preparation namin. Grabe talaga kung alam nyo lang yung preparation sa pagbi-business. Kahit small business lang yung ginagawa namin. Pero yung pagod namin, grabe yung pagod namin. Halos 24 hours yung pagod namin. Ganun kapagod sa napasok naming negosyo. Pero i-share namin yung magiging journey namin dito, i-share namin sa inyo. Ganun hanggang makamit natin yung success. Syempre dapat kasama kayo sa success namin. Sana claim namin yan. Sana maging successful kami dahil kasama kayo sa success na yan. Sana ibigay sa amin ni Lord to, di ba? Ang sarap lang sa feeling talaga. Tapos may matutulungan na rin kaming tao, ganun. Yun lang goal namin eh. Ganun. Sa mga panahon na to talaga, kinuha ko na yung cellphone ko kasi umuulan na. Nakita nyo naman si Madam Angela. Naghawak na ng payong. Ayun, babay muna. Dito na lang muna tayo. Please subscribe, mga bossing.